guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano magproseso ng papel sa PCCI kung saan nakaregister ang inyong LOLE. Pero bago ang lahat ng yan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na ang aking subscribe button at isama mo na rin ang aking bell para updated kayo sa mga bago kong videong i-upload. Ayun nga guys, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa PCCI o papel sa ating mga alagang aso o sa aking mga junakis. So, ayan, may mga papel ang aking mga junakis at si Chini lang ang walang papel. So, nakakaawa naman ang aking si Chini kasi siya lang yung walang papel. So, the rest ng aking mga aso may papel at yung dalawa kong Shih Tzu hindi ko na pinalagyan ng papel. So, ayun. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-process ng papel sa PCCI. Kasi ako, nung unang-unang alaga ko ng aso na si Kikay sa Shih Tzu, nabili ko siya may papel. So, hindi pa ako marunong, kaya nagpatulong ako doon sa assistant ng vet. So, ang daming fee kong binayaran, tapos may bayad ako sa kanya na 500 pesos. Tapos, nung dumating sa akin yung papel, may sumabit na iba ang pangalan. So, ayun, nagtaka ako, bakit kanino kaya to? At nalaman ko na yung papel na yon ay doon sa ibang customer nila na nagpaayos din ng papel sa kanya. At doon ko nalaman na pwede pala na email lang o ipa-LBC ang PCCI paper. So, tumahol si Pipi. So, ayun nga. At yung pinag-aralan ng inyong LOLE hanggang sa mga sumunod na pagpapatransfer ng pangalan sa akin, ako na ang nag-asikaso. At iyan, gusto ko namang ibahagi sa inyo para hindi na kayo umasa sa iba. At kayo na lang ang mag-asikaso ng papel ninyo. So, dahil pwede naman pala yun. So, ngayon, alam kong may ilang mga katanungan sa inyo tungkol sa pagpapalagay ng papel sa ating mga alagang aso. Ewan ko kung sa pusa kung meron. Kasi wala akong masyadong alam pagdating sa pusa. So, ngayon sa aso. So, ayan. Kailangan malagyan ng papel kapag may papel ang dam at siren. Ang lalaki at babaeng aso, kailangan may papel sila. Ngayon, kung ang isa sa kanila ay walang papel, hindi po pwedeng malagyan ng papel ang kanilang anak o ano. Maliban lang kung late registration. Halimbawa, hindi na pinalagyan nung owner yung isang aso ng papel, pero may papel yung magulang nung aso yun, pwede pa naman siyang ihabol. Magkakaroon lang kayo ng bayarin o fee. Halimbawa, 15 years. Halimbawa, 15 years na hindi siya nalagyan ng papel, ganun katagal lang yung babayaran sa PCCI. Halimbawa, 10 years. O, yung tagal na yun, babayaran nyo yung mga taon kung saan hindi sila na papelan. O sabihin natin may fee. So, ayun. Pwede bang palagyan ang hindi pure breed? Alam nyo, kasi dito sa PCCI, may papel lang yung may yung mga pure ang aso o pure breed. Pero, hindi lahat yun ay masasabi mong, kasi ganito yan eh. Alam ko, may mga magdi-dislike nito. Kasi ganito yan, sa mundo ng pagbibreed, hindi may iwasan na may mandaya. So, kami nasa halfway ng pagbibreed namin, nung kasi nga sabi ko sa inyo, si Chini walang papel, may nag-offer kay Chini na, kasi nung mga anak si Chini, ang cute din ng kanyang mga anak, may nag-offer sa amin na ma'am, sayang po at gawa ng okay po yung mga tuta. Bakit hindi niyo po palagyan ng papel? May kilala po kami na nagpapahiram po ng papel, babayad lang po kayo ng 4,000. So, malalagyan na po ng papel yung aso nyo. So, may mga ganon. Pero hindi naman lahat na nagbi-breed. Ganon. Pero, sabihin natin kung merong mga pangilan nila na ganon kasi nanghihinayang sila doon sa itsura ng puppy. Kasi, minsan, yung na-produce na puppy, quality, nakakapanghinayang naman kung wala silang papel. Kung hindi mo rin kasi may iwasan yun, namang hinayang isang breeder, pag nakita nilang quality yung puppy, tapos walang papel. So, isa yan sa dahilan kung bakit minsan mataas ang presyo ng isang tuta kasi ang dami rin namin binabayarang fee sa PCCI.
So, yun, isa yun sa mga dark side ng pagbibreed. So, kaya minsan, hindi rin ako tiwala sa papel. So, mas okay pa rin na makikita mo yung itsura ng tuta. At minsan naman kasi talagang kapag quality, manghihinayang ka na walang papel. So, yun. Kaya hindi mo rin masisi yung ibang nagbe-breed na gawin yon. So, ayun. Pero sa akin pa naman, hindi ko pa naman nagagawa yun. At ayokong gawin kasi ayokong magka-problema. Ayokong magka-problema kung sakali, ayokong magka-problema, tsaka hindi ko kaya na sabihin natin mandaya. Yun. So, ayun na nga. So, ito, paano nga ba magpa-register ng puppy sa PCCI? Ito, napakadali lang. Pumunta ka sa www.pcci.org.ph at pagkatapos, pumunta ka sa forms. Pagkapunta mo sa forms, i-click mo siya, i-download mo ang membership card. Pagka-download mo ng membership card, syempre punta ka muna sa view online application form. Pagkapunta mo o pagka-click mo sa view online application form, hanapin mo ang membership card forms. Pagkatapos, i-download mo ang PCCI R3 Supplemental Transfer Statement. Yung dalawang yon ang iyong i-download. Pagka-download mo, fill upan mo yung dalawang form na yon. Pagka-fill up mo ng dalawang form na yon, maghanda ka na ng dalawang 1x1 ID dahil ang isa nun ay para sa iyong ID. Yes, magkakaroon ka ng ID from PCCI na katunayang ikaw ay member nila. So, ayun. Pagka-fill up mo ng form ng membership card at ng PCCI I3 Supplemental Transfer Statement, ito, kapag bumili kayo ng aso na may papel, dapat po ay merong nakasulat sa likod nito. Nakasulat po dapat sa likod nito ang pangalan ng owner at sa katunayang isinasali na niya sa inyo ang aso. So, meron ditong pirma ang owner, signature, ayan. Kasi dito sa babang ito, kayo naman ang pipill up niyan. So, ayun. Kaya titingnan nyo, pag bumili kayo ng aso na may papel, titingnan nyo po yung likod kung may fill up ng owner. So, dapat may fill up po yun. At pagkatapos, isasama nyo po sa isang envelope, ayan, isasama nyo po sa isang envelope ang kung saan yung papel na natanggap nyo. Ito, halimbawa, ito yung papel na nabili nyong aso. Ilalagay nyo siya sa folder kasama nung membership card form at saka nung PCCI R3 Supplemental Transfer Form. Sama-sama po sila sa isang envelope. Pagsamahin nyo po. At pagkatapos po, maghanda po tayo ng 560 pesos para sa transfer at 48 pesos para sa supplement transfer at syempre po ang ating membership fee na nagkakalaga ng 828 pesos. Doon sa membership fee po ay madidivide siya sa tatlo. Yung 336 pesos para sa membership fee, para naman sa admission fee ay 392 pesos at ang 100 ay para naman sa PCCI Plastic ID card. Iyon po ang dapat mong gawin kapag magpaparegister ka at transfer sa PCCI. So, ganito po yan. I-mail nyo po siya kay Mr. Joselito Rosales, General Manager, Philippine Canning Club, Inc., Room 206, Hillcrest Condominium, 1616 E. Rodriguez, SR Avenue Corner, Hillcrest Street, Cubao, Quezon City, Philippines. Doon nyo po siya i-mail. Ngayon, maglagay po kayo ng note doon sa loob ng folder kung saan nandoon yung inyong computation. So, ilalagay mo doon yung membership fee card na 828 pesos, yung amount. Tapos, yung membership fee. Hindi. Yung
transfer of ownership na 560 at yung supplemental fee na 48.60. Tapos, itotal mo yon at yung note, ilagay mo sa loob ng folder. Pagkatapos, yung pera, so pagsasama-samahin mo yung pera, pwede wag ka na magpalabi. So, eksakto kasi may computation ka naman. Yun ngayon, pagpunta mo ng LBC, ihuhulog mo siya sa pangalan ni Mr. Joselito Rosales. Hindi nyo po isasama yung pera. Nakabukod po siya. So, babayad ka pa ng fee para sa door-to-door nung pera. So, halimbawa, 200 yung documents mo, kasi titimbangin naman, wala pang 200 yan. Example lang yun. So, halimbawa, 200 yung documents mo, so babayaran mo yun sa LBC, pagpapadala, door to door. Tapos, yung pera mo naman, may fee, halimbawa, 120. So, yun ang babayaran mo. Pagkatapos, at naasikaso mo na, basta hindi magkasama yung pera, bukod ang documents, bukod ang pera, door to door. Pagkatapos niyan, iintayin mo na lang ang mail ng PCCI. Pwede rin tumawag ka sa kanila after ilang days para i-confirm kung kumusta na ang iyong pagpaparegister. Pagkatapos, pwede rin naman na mag-add ka ng additional money. Tatanong mo sa PCCI, magkano ang mula doon sa Manila para papunta sa'yo yung pagbalik ng documents. Kasi, pwedeng i-add mo dun sa note na pabalik sa'yo ay LBC. Lalagay mo lang doon, return, LBC. So, sabi ng PCCI, may 120. So, doon sa ipapadala mong pera, pwede kang mag-add ng 120, basta nakalagay doon sa note mo, doon sa loob ng document, na return sa'yo yung paper through LBC. Kasi pag through LBC, mabilis. Kung ayaw mo naman na mag-additional payment at gusto mo na maghintay na matagal, i-deliver din naman sa iyo ng PCCI. Kaso, post office na ang patak nun. So, yon. Ganun lang. Pero ako, madalas, nag-a-add na lang ako para mga 1 week, 2 weeks, nasa akin na yung papel. So, mas mabilis. So, ayun nga. Ngayon, pag nagawa mo yon, babalik sa iyo ang papel. Pagkabalik sa iyo ng papel, sa iyo na nakapangalan ang aso. Dito, nakalagay dito yung pangalan mo. So, ayun na. Okay na ngayon ang papel mo sa iyong alagang aso. Ngayon, halimbawa, ganito. 1 taon na yung asong-aso. Asong-aso. 1 taon na yung aso. Ayan, medyo mahina ako sa dakdakan eh. So, ayan. 1 taon na ang iyong aso. Gusto mo ngayon na magkaroon ng tuta. Kasi iba naman yung may tuta ka eh. Lalo pag dog lover, cute na cute ka sa mga tuta. Gusto mo magkatuta. Kaya nga babae ang binili mo eh. Kasi gusto mo magkatuta. Gusto mo may mga makalarong puppies. Nabuntis ang iyong aso. Ngayon, gusto mong palagyan ng papel yung mga tuta. Member ka na ng PCCI, ano? Kasi doon nakaregister yung aso mo sa PCCI. Alam ko, 2 yan eh. Pero doon ako sa PCCI nakaregister. Member ka ng PCCI na. Gusto mo palagyan ng tuta. Ngayon, palagyan ng papel ang tuta. Ngayon, kailangan hahanap ka ng stud na may papel. Ngayon, paano kung yung stud mo walang papel o yung sire ay walang papel? Hindi po malalagyan ng papel ang iyong mga tuta kapag ang ina o ang ama o ang dam at sire ay walang papel. Kahit ang isa may papel, ang isa wala, hindi po malalagyan niya ng papel. Kaya nga po yung iba, tulad ng sinabi ko kanina, doon po mapasok yung dirty side ng pagbibreed na may pagkakataong nanghihiram ng papel yung iba. So, ayun. Kasi, nanghihinayang sila doon sa quality ng kanilang na-produce na tuta. Kasi, no choice sila kasi hindi siya malalagyan. So, dito, pumapasok na ang PCCI po ay hindi mahigpit. Hindi nga po sila nagke-kennel visit. So, yun ang hindi minsan kagandaan sa kanila kasi hindi sila mahigpit. So, ayun. Kaya yung iba nakakalusot. So, ayun po. Hindi po pwedeng lagyan. Ngayon po, halimbawa naman, parehong may papel. Ito po ang pagkakatandaan nyo. Parehong may papel yung tuta. Excuse me. Parehong may papel yung tuta, yung aso. Pero alamin nyo po muna kung yung
yung Saire o yung lalaking aso ay active ang kanyang amo, ang kanyang owner sa PCCI, sa mga fee. Kasi kami po na member ay monthly ay nagbabayad po ng fee. So, aalamin mo muna kung active ba yung owner nito sa pagbabayad ng fee sa PCCI. Kasi kung hindi po active siya sa PCCI, at gusto mong palagyan ng papel, kailangan po munang mabayaran niya yung taon kung kailan hindi siya nagbabayad ng fee. Halimbawa po, 5 taon na siyang hindi nagbabayad ng fee pero member siya. Yung 5 taon yun, babayaran niya po muna sa PCCI bago nyo maasikaso ang papel ng inyong gustong papelang aso. Katulad po nang nangyari sa akin, yung aking si Kikay, yung sumampa sa kanya, member, pero hindi nagbabayad ng 2 taon, may pinagbayaran. Ayaw na nung owner magbayad eh. Ako, at ako na magkaroon ng papel yung aking aso. So, ako yung nagbayad ng papel. Ako yung nagbayad ng fee niya. So, inabot yata yun ng mga 600. So, inabot ng 600 mahigit. So, yon 2 taon. Para lang mapapilan yung aking mga tuta o yung aking tuta na si Cookie. So, yon. Ganun po. Kaya, bago kayo magpasampa o magpa-stud, i-ask nyo muna kung active ba si owner nung lalaking aso, kung active siya sa pagbabayad sa PCCI. Kung hindi, ay naku, usapin po yan. Ngayon po, halimbawa, active naman yung owner ni Saire o ng lalaking aso, so mawawalan po kayo ng problema sa pagpaparegister ng inyong aso as long as naka-member din kayo at active din kayo. Ngayon po, ano po ang kailangan para iparegister yung mga puppy? Ang kailangan po doon, punta uli kayo doon sa sinabi kong web address na www.pcci.org.ph. Pagkatapos po ay i-download nyo po ang Kennel Apix application. Doon po sa View Online Application Form, hanapin nyo ang Kennel Apix application. Doon po sa Kennel Apix application, dyan po nag-start ang inyong delay. Kasi nga gusto kong malagyan ng papel ang aking si Cookie. Yung next na step ko ay mag-register ng kennel. So, ayan, dyan ako nag-start na mag-breed. So, nag-isip ako ng 3 pangalan. So, pahirapan pa nga. Nag-isip ako ng 3 pangalan kung saan iyon ang magiging kennel name ko. Ngayon, 3 yon kasi posible yung isa ay taken na. So, meron pang 2 option. Ngayon po, pagkatapos po niyan, meron po tayong babayaran ulit. Doon po sa Kennel Apix application, pagka-fill up nyo po, magkakaroon po kayo ng litter registration form. Yung litter registration form, iyon po ay manggagaling sa owner po ng Saire. Sa owner po ng Saire, o Sire, basta, o Sire, o aliman doon. So, yon. Doon po sa owner noon, pagka-stud ng inyong puppy at nabuntis ang inyong puppy o ang inyong aso, hihingi po kayo ng litter registration form. Iyon ay kung saan doon nyo ilalagay yung pangalan ng mga tuta. Halimbawa, 5 tuta, kay Pedro, kay Petra, kay Lito, kay Lita. Yon. O 4 na tuta. Yun po, doon nyo ilalagay yung pangalan na mga tuta at syempre sa taas noon, kailangan naka-fill up yung owner ng umistad sa inyong alagang aso. At syempre yung pangalan nyo din, yung kasunduan ninyo. So ngayon, nailagay nyo na, nakuha nyo na, bala magbibigay noon ay yung may-ari ng stud. Nakuha nyo na yung papel na yon, na-fill upan nyo na ng pangalan ng inyong 4 na tuta na nanganak. 4 na pangalan tuta na bagong anak. So ngayon po, magbabayad po kayo para sa Kennel Apix application, magbabayad po kayo ng 840 pesos para po yan sa inyong kennel name. Kasi
yung pong 840 pesos, good po for 5 years. Kasi good every 5 years. Pero ang alam ko meron na sila after nun, pwede ka na yatang babayaran ng pinaka, ano ba, naka 3, ano ka na, ng re-reg ng iyong kennel. Parang pwede ka nang for lifetime may babayaran ka lang. So, hindi ko lang kung magkano, parang 5,000 yata. Yun, ganon. Tapos po, pagka ayos na nun, doon naman po tayo sa litter registration form. Doon sa litter registration form, magbabayad po tayo ng 560 pesos. Pagkabayad po natin ng 560 pesos sa litter registration form, magbabayad po ulit tayo ng 414 pesos kada tuta. Bawat tuta, magbabayad po tayo ng 414 pesos. Halimbawa po, ang tuta mo ay 4. 414 times 4. Kayo na po mag-total kung magkano. So, ayun po. Yun po ang inyong babayaran. At tulad ng ginawa ninyo sa pagre-register, ganun ulit po ang inyong gagawin. Isesend nyo po siya sa General Manager ng PCCI at doon po, i-attach nyo po yung kennel affix registration at saka yung litter registration sa isang folder. May note ulit na computation ng inyong mga babayaran at ihulog ulit sa LBC kung gusto nyo sa LBC para mabilis at ganun ako. Ano yung ginawa nyo nung mag-group member, ganun din po ang gagawin nyo pag gusto nyo na palagyan ng papel ang inyong mga papi. So, yun po. Ganun lang po kasimple yung pagpaparegister. At pwede naman kayong tumawag doon for follow-up. Halimbawa naman po, medyo alin lang kayo sa inyong computation. Pwede rin naman po kayong tumawag sa hotline ng PCCI at doon po magpa-assist kayo. So, ayun, napakabait naman po nila kasi pag natawag ako doon, na-assist naman nila ako. So, ayun, sinasabi ko, nagpadala ako ng ganito. Yung follow-up lang po. So, ayun po. At dumadating naman sa akin yung mga papeso. Yung iba, lumuluwas pa ng Maynila para on that day, makukuha na rin nila yung papel. Mabilis makuha naman yung papel pag direkta ka na doon. Pero sa katulad ko na hindi basta-basta nakakaalis ng bahay, okay na sa akin ang pag-mail ng papel ng aking mga Junakis. So, dito po sa papel ng aso ko, ayan, makikita nyo, ayan ang mga papel. So, lahat sila nakapangalan na sa akin. At, ayan, ilan sila? Ilan po sila na, ayan, meron pa mga red marks yan. Yung red marks na yan, kung saan yung sire ay ilang beses na ulit na ginamit. At, yung green marks naman po, ayan, sino to? Si Timmy ko. Si Timmy ko ay may green marks ang kanyang papel, kung saan yung kanyang dam ay nakapag-produce ng champion o yung quality kung tawagin. So, ayan. Kasi minsan, noong bilhin ko si Kikay, uso pa yung nilalagay yung red marks, green marks, ganyan marks. O yun. So, ayun po. At yun nga, ganun lang po kasimple ang pag-aayos ng papel ng inyong mga alagang. So, kung gusto nyo silang papelan, at tulad ng sinabi ko, alam ko may magdi-dislike dun sa nasabi ko kanina. Real talk lang naman po yun. Kasi base sa naging experience ko, may mga ilan na rin akong kakilala, nakikita na gano'n, na nagtataka ko, napaayos nila yung papel nila, alam ko wala yung papel. So, ayun. So, ayun po, at maraming salamat. Kung may mga katanungan po kayo dyan, siguro, sa pagpapel nga pala, tanging pure breed lang po ang pwedeng i-register. Ngayon, kung tatanungin nyo yung Askal ba o yung Aspin ba, pwedeng yung malagyan ng papel? Hindi po. Kasi ang Askal po o ang Aspin, hindi na po sila pure. Hindi po sila kinikredit na pure. So, ang Askal, Aspin, crossbreed, hindi pwede. Kasi sa totoo lang po, yung Askal o yung Aspin lang yung magpapa-Askal. Yung Aspin po ay, ano na yan, yung crossbreed, yan, yung crossbreed, pampaganda lang yan ang tawag, pero yung mga crossbreed na may crossbreed sa Shih Tzu at saka sa Pomeranian, ang patak na po talaga niyan ay Aspin. So, pinagaganda lang nila na crossbreed yan sa ganito, may lahi yan, crossbreed yan, pero yung po ay Aspin na. So, ayun. At maraming salamat po sa mga nagsusubscribe. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo down below mga itatanong mo. So, isa-isa ko naman sasagutin yan. At nababasa ko naman po
Yun nga lang, minsan hindi ko na masagot kasi nagiging busy din ang inyong delay. So, ayun po, maraming salamat po at see you on my next video.